Grabe to. Ito ang inaantay ng lahat. Secretary Gonzales nagsalita na nakahanda na lahat. BBM Imee. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito, balita ng... Ayun, bago natin simulan, boses pa lang, syempre kilala na natin mga katunay. Ayan, syempre suki tayo nito, ang ating mahal na general. Ayan, syempre nais ko nga pala bigyan ng credits ang boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Syempre walang iba, no, kundi ang butihin nating general, si General Macanas. Ayan, syempre suportahan natin yan. The General's Viewpoint. Bisitahin niyo yan mga katunay. Suportahan natin yan si General Macanas, ang ating butihing general. Ipagpatuloy natin. SMNI News. Ayun. Meron na palang grupo ng mga tao na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Marcos Jr. Hala! Hala! Parang ano, no? Yung impeachment parang natataon ngayon sa panahon na to, no? Parang usong-uso yung impeachment ngayon. Mantakin mo, una si VP Sara, ngayon naman si BBM, no? Si PBBM naman ang inaanong ma-impeach. Naku, ha? Nauuso ngayon talaga yung impeachment. O ba? Ganyan ba talaga? Pati impeachment, nauuso-uso ngayon. Pero ano, no? Alam naman natin, hindi lang kay VP Sara, no, na may sumisigaw na ganon, no? Dito rin kay BBM, may mga sumisigaw din ng ganon, no? Halo-halo na talagang hati-hati na talaga eh. Ito po ang isiniwalat ni Senatorial Candidate ex-Defense Secretary Norberto Gonzales. So, pakinggan natin ang balitang ito. And by the way, salamat sa mga kaibigan kong researchers nagpapadala sa akin ng mga videos, articles, and post para makagawa ko ng reaction vlog. Ayun, sana all general, no? Sana all may magpadala. Magpadala din naman kayo sa akin, mga katunay. Baka meron din naman kayong mga nalalaman dyan. Pwede natin bigyan din ng reaction dito. Oo. Kaso mag-iisip siya, saan namin isi-send BT? Ayan, pwede naman kayong pumunta doon sa FB page ko mga katunay, doon sa Tunay na Kritiko. Search nyo lang yun sa Facebook, no? Pwede kayong mag-message sa akin doon. Meron yung mga nagme-message sa akin doon, merong nagbabanta, merong hate, di ba? Pero kayong mga katunay, welcome na welcome kayo sa FB page na yun. Chris Torres and Eudora. Ito lang. Senatorial candidate na si Norberto Gonzales na may mga grupo na naghahanda para isang pang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, sinabi rin ni Gonzales na maaaring tumayong broker si Senator Imee Marcos para palitan ang Pangulo sa pwesto. Si Almar Forzuelo sa detalye. Senator Imee papalit sa pwesto kung sakasakali? Ba? Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano na file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales. Planong sampahan ng impeachment pagbukas ng Kongreso, ibig sabihin sa bagong Kongreso ito. Pagkatapos ng eleksyon, ganun ba yun? Ganun ba yun mga katunay? Aba? Sa eksplosibong panayam ng SMNI News, ayon kay Gonzales, ang ideya ng pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman, mahirap, talagang gusto nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon na sa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang, ang pagpapalit ng gobyerno. Binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Aba,
May mga tao daw na naghahanda para sa impeachment case ni PBBM. No? Ito yung parang sinasabi natin na, yung sinasabi dyan na parang sa bagong Congress. Ibig sabihin parang, ibig sabihin ba nito, naiisip nila na mananalo yung mga, halimbawa, yung mga congressman na Maka-Duterte, parang ganun ba yun? No? Parang ganun ang mangyayari. Tapos yung mga senador na mga Maka-Duterte. Kung sakasakaling mangyari man yun. Pero 'di ba? Sa tingin ko, alam ko, syempre nag-iisip din tong mga to eh. No, nag-iisip din 'yan. Kumbaga ang inaano din niya na alam din nila yung mangyayari kung sakasakaling mga kaalyado ng Duterte ang mananalo. No, alam ko 'yan, iniisip din nila 'yan. 'Di ba? Kung ano yung mangyayari. Kaya hindi natin alam mangyayari ngayong eleksyon na to kung ano ba talaga. Ano ba talaga kuya, mahirap magbitaw ng salita ngayong eleksyon na to. No, kaya sinasabi ko nga, kahit nakikita natin na nangunguna yung alyansa, no, maraming alyansa ang nakakapasok sa mga survey, is hindi pa rin ako naniniwala kasi nga survey lang yon. Ang ginagawa kong basihan yung si Jejo Marbinay, 'di ba? Sinasabi ko nga bagsak siya sa survey, pero nung saktong eleksyon na is nanalo siya bilang vice president. Naging number 1 siya bigla. Kaya, yun ang aabangan natin. No? Tignan natin kung ano talaga ang mangyayari. Naghihintay lamang ito ng isang mababatas na magpapasa nito sa Kongreso. At saka, ano nga pala, doon naman sa sinasabi na gano'n, na gusto ng pagbabago, kung tutusin, may mga nakakausap akong mga tao. No? Kasi pag tayo, lumalabas tayo, minsan, humihiri tayo ng konti. Nagtatanong-tanong tayo sa mga tao. 'Di ba? Pero, kalimitang mga sagot nila, gusto nila ng pagbabago. Parang ayun nga, nagagalit sila kung ano yung ano ngayon, gobyerno ngayon, parang ganon, sinisisi nila, ganto, ganyan. Wala pa akong nasasalubong, no? Wala pa akong nakausap na tao, no? Ito to talaga, totoo to. Bahala kayo kung hindi kayo maniniwala o hindi. Hindi ko naman kayo pinipilit. Lalong-lalo na yung mga anti dyan, yung mga anti-Duterte. Baka sabihin, syempre, maka-Duterte ka. Ganyan. Hindi mo ibabalita yung ganyan, hindi ka magre-reaction ng ganyan sa mga hindi. Yung sa akin, kapag may nagsalita talaga, na halimbawa gusto nila sa mga Marcos, isasabihin ko dito kung mas marami talaga. Hindi para itago ko. Sinasabi ko nga sa inyo, is nagre-rely ako sa kung ano ang nadidinig ko at nakikita ko. Ganun yun. 'Di ba? Ang problema, 'di ba? Lahat ng mga taong tinatanong ko, is yun nga sinasabi, gusto nilang pagbabago, parang wala pa rin nagbago, ganto, ganyan, gusto nila ng mamumuno na ganto. Sinasabi nila hindi sila nakokontento sa kung ano ang nangyayari ngayon sa administrasyon. 'Di ba? Parang iyon yung sinasabi ng mga tao. Wala pa akong nadidinig na positive. No? Kapag sa mga tao, yung mga kinakausap ko, wala pa ako nadidinig na positive na sinasabi nila about dito sa government natin ngayon. No, hindi naman sa akin lang nanggagaling tungkol din sa mga tao. Syempre nagtatanong tayo, importante ding magtanong tayo sa pulso ng bayan eh. Hindi ko lang inilalabas dito, 'di ba? Kumbaga nagtatanong-tanong pa lang ako, testing. 'Di ba? Para malaman natin. Kasi mamaya boka ako ng boka. Tapos marami na palang galit sa mga Duterte. O 'di ba? Talagang sa survey ko sa sarili ko, no, na nagpupunta ako sa nakakausap ko iba't ibang tao, talagang ipinaglalaban nila yung kalakaran talaga ni PRRD nung nanunungkulan siya bilang presidente. Lagi nilang sinasabing ibang-iba talaga. No? Kaya nagtataka naman ako, kung gano'n ang mga tao nagsasalita ng gano'n, bakit, 'di ba? Bakit pumapasok yung mga mantakin mo, yung mga senador ni ganto, ganyan, nakakapasok. No? Pero kapag kinausap mo naman yung mga tao, iba naman yung sinasabi nila. Kaya nga sinasabi ko, hindi pa ito yun eh. Yung survey na yan, hindi pa ako naniniwala dyan, hindi pa yan. No? Sigurado yan, yung mga tao talaga, is tahimik pa yan. Hindi pa nagsasalita yan. O sige, tahimik pa yung mga Maka-Duterte. Siguro yung ilan na mga Maka-Duterte is nagsasalita na at lumalabas na, nagpapakita na, like sa mga rally, pinapakita na, pero hindi pa talaga yun yung 100%. Kumbaga meron pang mga nakatagong mga taong nakatahimik. At siguro dito naman sa side ni BBM na mga Maka-Marcos, yung mga loyalists, is hindi din natin alam kung gaano sila kadami. Kaya doon talaga yan magkakaalaman ngayong eleksyon. Parang telenovela yan eh.
no? Doon sa May 12 natin malalaman yung ending ng istorya. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala, tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na ako handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan, na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan dahil Maganda nga yun eh. napapagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita ko, sentiment. Ganun naman kaya kabilis ang magiging proseso na sinasabing, palitan na natin yung gobyerno ngayon na. No, para syempre mahirap pa din eh. 'Di ba? Syempre nakaupo na eh. Pag nakaupo na, syempre gagawin naman lahat ng mga 'yan para hindi naman agad-agad maalis sa pwesto. Depende na lang talaga, no? Kung talagang wala na, no choice na sila. Pero siguro hangga't may laban is lalaban yung mga 'yan. No, hindi naman katulad ni Erap yan noon eh. Si Joseph, no, yung sinasabing bumaba, pinabababa na siya sa palasyo, is talagang bumaba siya kusa. 'Di ba? Parang kahiyaan na lang. Pero syempre depende pa rin kung ikaw ay mahihiya, no, kung ano, 'di ba? Pero mas maganda rin 'yan. No, makita magkaroon ng eleksyon gaya ng gusto nga mangyari ni Gadon, 'di ba? Na gusto niya mag-eleksyon uli, lumaban si Sara Duterte para malaman talaga kung may boboto sa kanya. Kasi talagang wala raw boboto kay BP Sara. Eh di wow. No, mas maganda nga 'yun, magkaalaman na. 'Di ba? Mas maganda 'yon kung magkakaroon uli ng eleksyon ngayon. Mas maganda yung ganon. Para talagang malaman ng mga tao kung sino talaga yung gusto ng mga tao at kung sino talaga yung malakas. Sino ba talaga yung naglalaman ng 32 million na yon? Sino-sino ba yon? Sino-sino din ba yung naglalaman ng 31 million na yon para magkaalaman na? Tayo naman gusto lang natin malaman talaga, di ba? Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Almar Forzuelo, SMNI News. Okay, so salamat tayo kay ex-Defense Chief Norberto Gonzales sa kanyang pahayag. Bibihira yung marinig mo na ganyan, lantaran, sabihin, palitan ng Pangulo. At mayroong paninindigan, may prinsipyo, may yagba o may balls. Matapang yun, no? Sinabi niya na palitan ng Pangulo, no? Kandidatong ito. Kung naghanap kayo bihira sa mga tao ang magsasalita ng ganyan. Siyempre, pag administrasyon, lalo na pag presidente babangkain mo, yung iba, medyo nagme-minor-minor yan. Di ba? Nagme-minor-minor. Hindi basta-basta nagsasalita ng ganyan. Idadagdag sa diba, 10 lang. Pero kung kay Senator Amy kasi, pakiramdam ko mga katunay, kung kay Senator Amy kasi, nasasabihin na si Senator Amy ang kikilos about dito sa impeachment kay BBM, napakalabo niyan. Para sa akin lang parang pakiramdam ko hindi kayang gawin ni Senator Amy. Siguro bilang kapatid, kakausapin niya si BBM. Siguro kapatid, usapang kapatid talaga. Diba? Depende na lang kung makikipag-usap din sa kanya si BBM. Pero siguro ganun talaga na kakausapin niya rin. No, mag-uusap naman sila. Pero yung sasabihin na si Senator Amy ang mangunguna about dyan, parang malabo. Pero kung gagawin ni Senator Amy yun, talagang walang kadugo-kadugo, walang kaibig-kaibigan. Ang paglilingkod sa bayan talaga ang inuuna. Yun talaga ang matindi ron. Diba? Ika nga ni Noy Noy nun, diba? Sinasabi niya, walang kaibig-kaibigan. Sino ba nagsabi nun? Si Erap o si Noy Noy? Yung walang kaibig-kaibigan, walang kamag-anak, parang mga ganon, diba? Kapag ganon ang ginawa ni Senator Amy, talagang nakakabilib yung ganon. Diba? Kita mo, talo-talo talaga.
Basta pag taong bayan ang uunahin, talagang taong bayan. Walang kadugo dito, walang kapatid, walang kaibigan, walang kamag-anak, walang nanay, tatay. Basta taong bayan ang inuuna, serbisyo talaga. Kakaiba talaga si Senator Amy, iba talaga yung paninindigan niya. Ang kandidato ng PDP laban. Nako, I highly recommend itong si ex-Defense Chief Norberto Gonzales. Kung Dalawa isama, sila ni isama sa ex-Senator Hunasan. Kasi sa Pwedeng idagdag sa lineup ng PDP. Oo, kasi sa PDP ilan lang. 'Di ba? May ano na, tapos nag-10 na kasi nga si Doc Mata no, inendorso. Then si Gringo Hunasan, pang-12 si Norberto Gonzales. Aba, napakadami ngayong ano no, na pwedeng fit sa Senado. Kung tutusin talaga mga katunay, mas maganda naman talaga na sumubok naman sa iba. Kasi ewan ko ba kung bakit pabalik-balik yung yung mga naglingkod na paulit-ulit sa katungkulan nila. Tapos magagalit tayo, magagalit kayo, nasasabihin wala namang ginagawa, yan na naman, nagdi-display na naman. Sana naman sumubok naman sa iba kung talagang negative na yung naiisip nyo doon sa mga babalik uli sa Senado, yung mga gustong bumalik, your electionist. 'Di ba? Mas maganda is mag-isip muna no bago tayo bumoto. Napakahaba pa ng panahon. Meron pa tayong 1 buwan para mag-isip-isip at pag-aralan kung sino yung mga kandidato na talagang iboboto natin para iwas budol uli. 'Di ba? Okay, so speaking of impeachment, kung matuloy ito, ano ang basihan? Anong articles of impeachment nga isampa nila? Ako, nakikita ko, may narinig akong mga lawyers na nag-discuss nito. Yung birthday party niya last year, yung nagkaroon ng concert, sekretong concert, kaya lang nag-leak pa rin, nalaman pa rin yung Duran. Ako, inamin nila na kaibigan daw ang nagregalo nun, nagbayad. Hundreds, ilang million ba yun? Duran eh. Oy, Duran concert. Kahit sana all Duran. Kaibigan pa niya ang nag-donate o nagregalo, bawal yun. 3 batas yung diniscuss na matandaan ko lang yung Presidential Decree number 86. Pinirmahan pa ni Pangulong Marcos Sr. Bawal yun, yung tatanggap ka ng mga regalo, mga ganon, bawal. That's graft and corruption. Bawal pala tumanggap ng regalo, no? Plus yung iba pang batas, yung ethical standards and public accountability ato kayo. So, yun, very clear na basihan na gawing grounds ng impeachment. Pwede pala maging grounds ng impeachment yun? Itong pinakamalaki. Itong ginawa kay PRRD. That's betrayal of public trust. So, tingnan natin kung as far as individuals are concerned, na ako, marami akong nababasang comments sa aking mga vlogs. Impeach PBBM, gano'n. Sa nangyayari ngayon, no, patibayan kung sino talaga yung matitirang tatayo. Mantakin mo, may mga gustong magpa-impeach kay VP Sara at may mga gustong magpa-impeach kay PBBM. Sa tingin nyo ba, sino kaya ang natutuwa dito sa pangyayaring to? Alam nyo kung sino talaga ang lubos-lubos na natutuwa dyan. Ang lubos talagang natutuwa dyan. Yung hindi natin nadidinig masyado sa eksena, hindi katulad dati nadidinig natin sila. Sino ba yung mga yon, mga katunay? Hulaan nyo na lang, alam ko, alam nyo. Malamang ko yung mga yon ay nakikinig lang sa Gedli. No? At papakain-kain lang ng popcorn sa mga nangyayari. Parang ito yung nangyayari na 2 birds hitting by 1 stone. Parang ganun. Tama ba ako mga katunay? Na isang bato, 2 ibon ang babagsak. 'Di ba? Kasi dalawa sila nung malakas nung eleksyon. Si BBM tsaka si BP Sara. So paano mo ngayon titibagin yan? Kung yan naging magkasundo talagang kung talagang yan dalawang yan, hanggang ngayon, nako, napakalakas niyan mga katunay. At baka hindi na mapalitan ng pwesto Duterte Marcos, hindi na mapalitan sa palasyo yan, papalit-palit na lang yan. Kaya sa tingin nyo ba mga katunay, sino talaga ang lubos na matutuwa dito sa nangyayari?
'Di ba? Dati nadidinig natin yung mga 'yon. 'Di ba? Laging maingay sila. Ngayon is bigla silang nagsitahimikan lahat. At alam natin kung sino ang maingay ngayon. Mga Duterte, mga Marcos, Duterte, Marcos, pero sila hindi na natin nadidinig. No? Di kaya kapag bumagsak yung dalawang yan, mag-iba ang ihip ng hangin. 'Di ba? Parang sa isip ko tuloy, parang tactics yung nangyayari. 'Di ba? Yung pagbagsak ni Marcos, pagbagsak ni BP Sara, parang 'di ba? Tactics eh. Kumbaga tahimik lang tayo dito sa gilid, bayaan nyo silang mag-rumble diyan. 'Di ba? Bayaan nyo silang magkatanggalan sa pwesto diyan. Basta tayo, pag sila wala na diyan sa pwesto, bigla na tayong papasok, parang ganun ba yun? So, dapat may maghanda, may mag-prepare at hindi na natin binabanggit mga katunay, Alam ko, alam nyo yun. Pa yung kongresista na mag-endorse mga Congressman Pulong, Congressman Raul Ungab, Sid Ungab. Meron bang mga matitinong kongresista? Sino ba yung mga galit na galit sa mga Marcos dati? 'Di ba? Ayun may clue may hint kayo na mag-endorse. Ang tanong lang, itong 19th Congress, baka mas marami pa rin kongresista na hindi papayag. Tingnan natin sa 20th Malalaman natin yan. Malalaman natin yan sa bagong kongreso ngayon. Kaya ako excited ako Excited ako ngayong eleksyon na to kung sino-sino yung mga congressman na mananalo at mga senador na mananalo. 'Di ba? Excited ako malaman kung sino-sino. Kahit yung na yan, survey na yan, uulitin ko, hindi ako nagre-rely diyan, hindi ako nayayanig diyan, hindi ako nangangamba diyan dahil alam ko survey lang yan. Mangilan-gilang tao lang ang kinakausap niyan. Iba pa rin yung tunay na eleksyon. Kaya gusto ko talagang malaman, hinihintay ko yung eleksyon, kung sino-sino talaga yon. Ngayon, yung sinasabi ni General Macanas na pag nagpalit na ng Congress, doon natin malalaman kung ano ang magiging aksyon ng mga bagong nasa Kongreso ngayon. Na bago na sa Kongreso na darating pala ngayon tuloy. Kasi magbabago na, lalo na ngayon. Pabulusok ng rating ng Pangulo. Yung article ni Professor Alex Magno sa Philippine Star, sabi niya, meron pa daw isang survey na hindi pa nilalabas. Single digit na lang daw ang trust or approval rating ng Pangulo. Ibig sabihin, single digit, pababa ng pababa. Pero may mga naglalabas naman sa Facebook na mataas ang trust rating naman ni BBM at bumaba naman kay VP Sara. Di ba hindi mo maintindihan kapag survey lang? Ang gulo. Lumabas kasi sa Publicos Asia, 14% na lang ang kanyang trust rating. Yung isang survey na hindi pa nilalabas, single digit. So kung single digit, 9, 8, 7 na lang ang trust rating niya. Wala na. Pabulusok na. So ang description ni Professor Alex Magno, ang administrasyon ito kung hindi magbago, papasok na sila tinatawag niyang political purgatory. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.